Mabugso-bugsong ulan pero malakas na hangin ang paramdam ng bagyong Uwan sa probinsya ng Isabela. Nagsimula na rin tumaas ang level ng tubig sa ilang ilog doon. Live mula sa Etiague, Isabela, nasa frontline ng balita si mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, kumusta ang sitwasyon dyan? Jester, kung kanina ay paulan-ulan, paambon-ambon lang ang sumalubog sa atin sa mahigit 10 oras sa pagbiyahe mula Maynila paakyat dito sa Isabela. Ngayon, mas malakas na ihip ng hangin at mas mabigat na pagbuhos ng ulan at mas malamig na panahon na ang nararamdaman dito sa Isabela. At kanina nga ay nagtaas na ang NDRRMC ng orange rainfall warning dito sa Isabela dahil sa bagyong Uwan. At ayon sa Provincial Social Welfare and Development Office, mahigit 2,000 pamilya o 6,000 mga individual na ang nasa 143 evacuation centers sa buong probinsya. Pinakamalaking bilang ng mga evacuees ay mula sa Maconacon kung saan 373 na pamilya o mahigit 1,000 katao ang lumikas simula pa noong Biyernes sa ilalim ng preemptive evacuation. Kasunod ito ng bayan ng Benito Soliven na may 227 na pamilya o halos 500 individual na nailikas na rin. Ilan sa mga rason kaya nagsilikas ang mga pamilya dahil sa pagiging flood-prone area ng mga barangay o di kaya ay gawa sa mga light materials ang mga tirahan na posibleng bumigay oras na maglandfall ang Super Typhoon Uwan. Isinagawa na rin ang sapilitang paglikas sa mga bayan ng San Pablo, Dinapigue at Quezon dahil sa matinding pag-ulan at banta ng pagbaha. Sa kasalukuyan, nakataas ang signal number 4 sa mga bayan ng Etiague, San Guillermo, San Agustin at Jones sa Isabela, gayon din sa mga probinsya ng Quirino at Nueva Vizcaya. Samantala, signal number 3 naman ang sa nalalabing bahagi ng Isabela. Ayon kay Assistant PDRRM Officer Romanico Daguio, may mga puwersa ng Philippine Army na nakapwesto sa mga baybaying bayan ng Palanan, Dinapigue at Etiague upang tumulong sa mga operasyon sa kalamidad. 2 Water Search and Rescue Teams o WASAR din ang nakaantabay para sa posibleng pagbaha at storm surge. Nagbabala naman ang pag-asa na posibleng umabot sa mahigit 3 metrong taas ng storm surge sa mga baybaying bahagi ng Cagayan at Isabela, partikular sa mga bayan ng Dinapigue, Divilaca, Maconacon at Palanan. Ilang tulay naman sa Isabela ang naapektuhan ng pagbaha. Madaraanan pa ang Bacolod Bridge sa Ilagan City, Alicaucao Bridge sa Kawayan para sa light vehicles at ilang tulay sa Etiague at San Agustin. Hindi naman madaraanan ang Turod Banquero Bridge sa Reyna Mercedes na kasalukuyang isinasaayos. Jester, patuloy ang pagmamatsyag ng PDRRMC at nananawagan ang mga otoridad sa mga residente lalo sa mga mabababang lugar na huwag na munang bumalik sa kanilang mga bahay hanggat hindi idinedeklarang ligtas. Yan muna ang update mula dito. Mobile journalist Merimon Reyes, hatid ang muka ng balita. Balik sa'yo. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan. Live mula sa Etiague, Isabela, mobile journalist Merimon Reyes. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.